Magnenegosyo ka. Magkano po nang kailangan mo? Pero bukod doon, importante malaman mo kailan babalik ang puhunan mo. Ako po din si RP na Jim D po. Magandang araw po. So, magandang tanong yon. Sa lahat ng mga magnenegosyo, regardless siya kahit anong negosyo mo, kaya mag-itlugan ka, magtindahan ka ng mantika, sari-sari store, computer shop, gym, etc., etc., isa sa pinakamahalagang tanong talaga is magkano yung kailangan mong puhunan at kailan babalik sa'yo yung puhunan na yon. So, ito yung i-discuss natin for today. So, itong ikukwento ko sa inyo is based again sa experience ko. So, sa experience ko kasi at ng mga naging kliyente natin. So, may mga i-feature tayong mga kliyente na na-interview natin. So, kung hindi nyo ako mapaniwalaan, i-take nyo yung word ng mga kliyente natin. So, ngayon, kung ano man yung negosyo na maisip mo, kailangan pag-aralan mo to, kapatid. So, unang-una talaga is, isipin mo ano yung capacity or chance nitong negosyo na to na mag-succeed. Diba? Ano yung chance nito para mag-succeed? Madali bang gawin to? Tapos susunod nga dyan is, gaano kalaking puhunan ang kailangan mo? Kasi importante yun. Kasi kahit anong ganda ng negosyo, kung wala kang puhunan, hindi mo masisimulan. So, alamin mo. So, pag nalaman mo kung magkano na yung puhunan na kailangan mo, ang susunod dyan, saan mo kukunin? At ang pinakamahalaga niyan, pag nakakuha ka na ng puhunan, pag-aralan mo kailan babalik ang puhunan mo, yung return of investment. So, yun yung topic natin for today. So, hindi ko mai-discuss yung ibang negosyo. Hindi ko mai-discuss kung ano yung return of investment ng bigasan, ng itlog, ng mantika, sari-sari store, at iba pa. Pero, kung papasok ka ng kahit anong business, kailangan mong isipin yun. So, ako, ipapaliwanag ko sa inyo papaano ang return of investment sa gym business. Okay. So, sa ngayon, ang pinaka talaga the best na option para sa akin is magtayo ka ng negosyo mo. Kahit anong negosyo, sa bahay mo. Regardless yan kung naupa ka, regardless yan kung sarili mo ng bahay, regardless yan kung binabayaran mo. Lalo na kung binabayaran mo lang. Binabayaran mo pa ng monthly amortization ng bahay na yan. Doon mo itayo ang negosyo mo. Okay? So, yung negosyo na isasuggest ko is gym business. Kasi ganito yun. Ako, ang pinagmulan ko kasi is, nagsimula ako sa 30 square meters na gym. Maliit, garahe lang namin yan. Pero ngayon, after 16 years, so dalawa na yung Gym Republic ko. Yung unang Gym Republic ko is 1,200 square meters, Cavite City. Yung isang Gym Republic ko is Gym Tarlac, nasa 1,000 square meters. At yung Gym Republic Batangas, nasa 1,000 square meters. Just imagine, sa 30 square meters na gym na pinanggalingan ko, ato wala akong kalam-alam nito. Noong mga panahon na to, paano magtayo ng gym business. Napaunlad ko, napalaki ko. Ang punto ko roon, na-realize ko kung kailan babalik yung puhunan ko. Pero the best sa akin noon, nandun ako sa bahay na nagtayo ng gym. So doon ako nagsimula. So sa bahay ko, naglagay ako, yung package na pinakamaliit namin is package A. Nasa around 210,000 yan. Kasya sa 30 square meters. So perfect yan sa kalimitan sa mga maliliit na mga bahay, may mga ganong area. So doon tayo yun gawin natin basihan. So ito, may bahay ka na. Pwedeng inuupahan mo tong bahay na to kasi pwede pa rin naman yun. Inuupahan mo yung bahay, hinuhulog-hulugan mo yung bahay, 100% sa'yo na yung bahay. Doon mo itayo. Doon mo ilagay yung 210,000 na kapital na gym. So ngayon, ito yung pinakamaliit na pwede mong kitain sa gym business. Makasampung tao ka araw-araw na nagbabayad ng 50 pesos. So kung nagbabayad ng 50 pesos yan, isang tao at 10 tao yan, 500 pesos. Isang araw ang kikitain mo. Tapos, sa isang buwan, 15 million, 15,000. Okay. Ito, ano ba yung overhead expense mo rito? Dito, hindi ka nakukuha ng trabahador mo rito. Kasi, nasa bahay na eh. Para kami sari-sari store, bira ang sari-sari store na may kinukuha ka pang tauhan. So ito, ikaw na mismo yung nagbabantay. Pero kumpara sa sari-sari store, hindi mo kailangan nakatungkod dun sa tindahan mo para kumuha ng benta kasi mabilisan ang bentahan sa tindahan. So dito, kagaya ko, sinasabi ko, pahiga-higa lang ako doon sa una-una kong gym business. Bakit? Kasi ayan yung garahe namin, ito yung pintuan, papasok sa bahay namin, may sofa dito, may TV dyan, nanonood akong TV, tapos tinitingnan ko yung pumapasok sa gym. So ganun lang kadali. So, sipin mo, kung kumikita ka ng 15,000
isang buwan, tapos wala ka namang binabayaran. Magkano lang naman ang kuryente niyan? Kasi ang kuryente niyan sa araw is radyo lang. Tapos wala naman electric fan dyan. Lalo na kung sa garahe, dahil mahangin yung garahe. Tapos ilaw lang yan sa gabi at nag-iilaw ka lang between 6 o'clock to 8 o'clock. Kasi usually 8 o'clock na nagsasara ang gym mo. Very, very minimal lang. So, sinasabi ko, yung pinakamaliit na pwede mong kitain sa gym, sa bahay, is 15,000 isang buwan. So, 15,000 isang buwan sa isang taon, 180,000 yon. So, kulang ka na lang ng 30,000 o 2 buwan, kaya mo kitain. So, which means, sa 14 months, sa 14 na buwan, kaya mo nang mabawi yung puhunan mo. 'Di ba? So, yun yung importante doon kasi yung sinasabi ko kailangan importante yung return of investment kasi maraming mga Pilipino na nagkakamali sila doon sa net income sa net sales. Okay. Yung 500 kasi pesos a day, net income na yon. Kumbaga, wala ka naman halos binayaran eh. Kuryente lang na maliit. So, yung iba manonood, sabihin, alit-lit naman yan, 500 lang ang kikitain ko araw-araw. Diba? Pero ito naman, tignan mo. Bibigasan ka. Nakakabenta ka ng isang sakong bigas. Kasi tingi hindi ka naman sako-sako. Sa bahay mong ginagawa. So, nakakabenta ka isang sako, 2 sako. So, pagpalagay natin na 2,000 ang isang sako ng bigas. Nakabenta ka ng 2 sako sa isang araw. So, 4,000 yon. So, may mga tao na iniisip, laki. Kinita ko yung 4,000. Aliit nung 500 piso na kinita mo. Pero sa totoo lang, yung 4,000 na yon is hindi kita yon. Ibabawas mo ngayon doon yung kapital mo at iba pang mga expenses. Di ba? So, hindi ganon. Kumbaga, hindi ganon kalaki kung iisipin mo yung 4 na kasi magkano lang, tanungin nyo yung kapitbahay nyo na nagbebenta ng bigasan. So, ang kitaan sa bigas is between 100 to 200 pesos isang sako. Correct me if I'm wrong. Okay. So, kung nakabenta ka ng 2, 400 ang kinita mo sa isang araw. Pero dito sa 400 na yon, gaano ka kapagod sa pagmamanage yung negosyo na yon? Kasi, oras-oras kailangan na doon ka sa tindahan mo. Hindi ka pa pwedeng umalis doon. Kasi it's either may bumibili dahil hindi mo narinig or nawalan ka, nanakawan ka ng bigas. Okay, ibabalik ko ngayon sa gym business. Sa gym business, hindi ko kailangan nakatungkod lagi nagbabantay. Ito sabi ko nga, ang experience ko, nanonood ako ng TV habang nakikita ko yung gym ko. Actually, uso sa mga negosyante noon, swerte daw yun, yung Arinola, doon nilalagay yung bayad. Lang, nakikita ko, pag kami pumasok, lagay mo na lang doon sa Arinola, yung pera. So, ganun kasimple. O ano sasabihin nyo susunod? Papaano yan kung merong hindi magbayad? Okay, good. Kasi doon sa bigasan, pwedeng ganun din yung sitwasyon, no? Merong hindi nagbayad. Pero kagandaan sa gym business, non-consumable yung produkto ko. Ibig ko sabihin, merong hindi nagbayad o may nailibre ako, hindi ako nawalan. Bakit? Dahil hindi nila napudpod yung bakal ko. Walang nawala. Walang physical na bagay na nawala sa akin. Okay. Yung bigasan, hindi ako pwedeng mamigay ng bigas. Hindi ako pwedeng manlibre ng bigas. Kasi lugi ko yun. Magkano lang kita ko eh. Diba? Okay, pangalawa, which is uso ngayon, nasasalanta ng bagyo yung mga bahay natin, kagaya sa nangyari sa Bicol. So, wag naman sana na nangyari na nasalanta ng bagyo yung bahay nyo, binaha. Yung gym business, patutuyuin ko lang yung mga equipment ko. Kung kinalawang, linisin ko, magagamit ko na uli yan pagka natuyo. Pero yung tindahan mo na may itlog, may mantika, may bigas, pag binahayan, hindi mo na mapapakinabangan talaga. Diba? Pangatlo, again, pinopromote ko lang yung gym business. Pangatlo, yung gym business ko, katulad niya, 16 years na, kayang tumagal niya ng 20 to 30 years. Okay? Tapos, 20 to 30 years, pwede kong ibenta ngayon yan. Pag ibinenta ko yan, mas mahal pa yan kaysa doon sa binili ko. Promise. Bakit? Kasi yung 210,000 na binili mo ngayon na equipment sa akin, 10 years, 20 years from now, malaki na halaga niyan. Tumataas ang halaga ng bakal. Ngayon, ito yun. Kagaya niya, yung package namin na package C, dati 197,000 yon. Ngayon 315,000 na. So kung nabili mo ng 197,000 yan, back 2012, ngayon mo ibinenta 2025, kaya mo pa ibenta ng 250,000 yan, may bibili pa rin sa'yo. Kasi ang halaga sa akin ngayon yan is 310,000.
So, yun yung kagandahan ng gym business. So, mabalik tayo doon sa return of investment ulit. So, ngayon, ang importante kasi rito, bakit natin i-consider? Kasi yun yung sukatan ng mga negosyante kung gaano kaganda ang negosyo mo. Kasi, hindi porket may pumapasok sa'yo na pera, is kita na. So, akala mo, nababawi ko yung puhunan. Pero araw-araw, katulad, kung may bigasan ka, may nabentang 2 sakong bigas, siyempre bukas makalawa, bibili ka na naman. So, cycle yun. Ibibenta mo, bibili ka. Sa gym, hindi mangyayari yun. So, ngayon, ang importansya kasi ng return on investment, malalaman mo kung gaano kabilis babalik yung puhunan mo. Kasi, yun yung sukatan, yung kailan babalik yung puhunan mo. Okay? Isa sa mga reason, bakit importante ito? Kasi, mas mabilis yung return of investment, mas maganda yung negosyo. Mas maganda yung kitaan. Okay. Ano naman ngayon kung malaman ko na ganyang kabilis? Isa sa mga basehan kasi ng mga negosyante, lalo na mga successful, kung kayang bumalik ng puhunan ko ng 1 taon, pwede kong ulitin pa uli yan. Pwede pa ako ulit magtayo ng isang negosyo na babalik ang puhunan ko every year. 'Di ba? So ngayon, taon-taon, dagdag ka ng dagdag ng negosyo, kagaya ng ginagawa ko sa Gym Republic. Every 6 months ngayon, nagtatayo tayo ng Gym Republic. Pero yung kit, kasi palibasa ako, may iba pa akong pinagkakitaan, nagtutulungan niya yung mga Gym Republic ko para magtayo pa ng panibagong Gym Republic. Kasi nga mabilis ko mabawi yung puhunan ko. At kung mabawi ko na yung puhunan, the moment na mabawi ko yung puhunan, ibig sabihin yung mga susunod na benta nun, 100% kita ko na yon. Kumbaga, hindi na isusoli yung puhunan ko. Kundi, kunyari lang, umutang ako ng 210,000, naisoli ko na yung 210,000 sa loob ng 14 months. So, pwedeng buwan-buwan sa loob ng 14 months, hulog lang ako ng hulog ng utang. So, walang pumapasok na pera sa akin. Pero pagdating na ika-13 o 14 months, lahat ng papasok na kita, akin na ngayon yon. So, pwede ko ngayon ulitin ngayon yung cycle. So, yun yung importante sa return of investment. Alam ko ngayon, maraming mag-react na naman negatively, naiintindihan ko yon. Kasi, sabi ko nga, maski ako, namulat ako sa kulturang Pinoy, na kailangan, doon tayo sa mabenta, doon tayo sa araw-araw na pangangailangan. Mas malaki kasi kita doon. Pero hindi po palagi yun yung tama. So ako, again, ang isinishare ko sa inyo is personal experience ko at personal experience ng mga kliyente ko. Kaya confident ako doon sa mga sinasabi ko. Hindi ko to napag-aralan, hindi ko to nabasa, hindi ito tinuro sa akin. So actual na experience. So case-to-case basis. Ang kagandahan kasi nito, maaaring hindi garantisado, walang negosyong garantisado, pero ang maganda sa gym business at maganda sa Gym Depot, hindi lang gym equipment yung nakukuha nyo sa amin, kundi gym business advice. Ako po si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.